My name is Princess. Gusto ko lang sanang ibahagi ang scary story ko. May third eye ako at nakakakita ko ng mga multo o something na nakakatakot. Simulan ko na ang kwento ko. Gabi na at binabasahan ako ni Mami ng fairy tale book para makatulog ako. Nang makatulog na ako, papaalis na si Mama at pinatay na niya ang ilaw sa kwarto ko. Mahimbing na akong natutulog nang may narinig akong mga paa sa hagdan namin. Yung ingay ng paglalakad niya ay kakaiba, para siyang nakasuot ng bakya. Bumangon ako sa pagkakahiga at may nakita akong ilaw sa baba ng pinto sa labas ng kwarto ko. Tumayo ako at pumunta sa tapat ng pinto para buksan ang pintuan. Pagbukas ko, wala namang tao o ilaw akong nakita. Kaya sinarado ko na lang ulit. Bumalik ako sa pagkakatulog at niyakap ko ang teddy bear ko. Nang papatayin ko na sana ang lampshade ko, ay may napansin akong nakatayo sa may gilid ng room ko. Parang anino ng babae. Unti-unti ko itong nakita ng maayos at nang lumapit ito sa akin, ay nanginginig ako sa takot dahil ang itsura niya ay sobrang nakakatakot talaga. Ang mga mata niya ay pula at lumuluha ng dugo at ang katawan naman niya ay naagnas na. Ganon na rin ang kanyang mukha. Napasigaw ako sa takot at napaiyak. Narinig ko na lang na pumasok si Mama at Papa at agad akong niyakap. Sinabi ko sa kanila ang nakita ko. Nagulat naman sila dahil nagpapakita din pala ito sa kanila gabi-gabi. Kaya nang sinabi ni Papa na lumipat na kami ng bahay, ay hindi na ako tumanggi dahil ayoko na maulit yun sa akin. Hi guys, I'm Stephen, 17 years old. Share ko lang ang nangyari sa amin ng mga tropa ko na sina James, Sam at David sa challenge na 3 AM. Nang nagkayayaan kaming magtutropa na mag 3 AM challenge sa school namin, sa una ay di sila pumayag dahil natatakot sila na baka mahuli kami ng guard na umiikot sa school. Natawa naman ako dahil baka rason lang nila yon dahil takot sila sa multo. Sa huli ay pumayag din sila dahil kung di sila papayag ay magbabayad ng tig 200 kapag di sila sumama. Saktong mga 2:30 AM na ay sabay-sabay kaming pumunta sa likod ng school. Hinanda ko na yung cellphone ko para sa video at yung flashlight, pero mahina lang yung ilaw, baka kasi makita ng gwardya. Mahuli pa kami. Nang makapasok na kami, ay napagpasyahan namin na unahin yung building ng science. Doon daw kasi may white lady na umiiyak. Hindi ko lang alam kung totoo yun o baka gawa-gawa lang, pero aalamin namin yun. Ako yung nasa unahan at yung tatlo ay nasa likuran ko. Halatang takot sina James at David. Paano ba naman kasi ay kung ano-ano ang pinagsasabi ni Sam na nakakatakot. Pero imbis na matakot ako, ay tinatawanan ko pa ang itsura nila. Hindi doon sa mga kwento ng nakakatakot. Napatigil ang pagsasaya namin nang may marinig kaming parang naglalakad at tubig na pumapatak sa sahig. Tiningnan ko ang mga kasama ko at sinabihan ko sila na wag maingay dahil baka yun ang white lady na tinutukoy ng mga estudyante sa building na ito. Nagtago kami dun sa may CR ng mga babae dahil yun lang naman ang mapagtataguan namin ngayon.
lahat kami ay takot. Pero itong si Sam, hindi pa rin tumigil sa pagjo-joke niya tungkol sa mga multo, kaya binatukan ko. Dahil mukhang kinakabahan na ang lahat sa amin. Ako lang yata ang seryoso ngayon sa challenge na ito. Yung tatlo kasi ay nasapian na ng kabaliwan ni Sam. Nakadungaw ako sa pinto at kinukuhanan ko ng video ang daan. Halos mga 5 minuto ay wala namang dumadaan na kakaiba. Pero napansin ko ang katahimikan ng paligid. Lumingon ako at iniwan ako ng tatlo dito sa may CR. Hindi ko yata napansin. Pero nang lumabas na ako, ay sumarado agad ang pintuan ng CR sa dulo. Sinigaw ko yung mga pangalan ng tatlo kung nandoon ba sila, pero walang sumasagot. Kaya nilapitan ko na lang. Inihanda ko na ang kamao ko para batukan ang tatlo. Pero nang buksan ko iyon, ay isang babae na nakatalikod ang nakita ko. Agad akong kumaripas ng takbo habang nagmumura ko sa nakita ko. Nakita ko na lumabas na yung tatlo at tawa sila ng tawa sa akin. Sabi nila na prank lang daw yon. At nakita ko na naka-white lady costume si Mark na kuya ni Sam at may dala-dala pang timba na may lamang tubig. Pero maikling wig yung suot-suot niya, yung nakita ko ay mahaba at hanggang sahig pa. Kung wala lang siguro akong nakita, ay matatawa ko sa kanila. Pero bago yun, ay binatukan ko muna sila para makabawi ako. Gusto kong sabihin sa kanila yung nakita ko, pero aasarin lang nila akong bakla kapag sinabi ko. Ang hirap talagang may tropa kang mga baliw. Hanggang dito na lang ang kwento ko. At sa susunod ay kukwento ko naman ang isang building sa school namin.